Wear your gloves. Tinanggal ko yung gloves ko. May pamamay gloves sa inyo. So let's say na naka-gloves sa... Wala na akong gloves. Tinanggal ko na. So first is remove the pillow. And then remove the pillow please. Same procedure kanina. Nag-start ka naman sa pillow ngayon. Inside out. Lagyan niyo yung pillow sa clean area. Lagyan ito sa natin yung number. Okay na. Loosen the linens. Kung merong mga rubber sheet, make sure to remove the rubber sheet. Kasi hindi yun nilabahan. Linisin lang. If there's a underpads, remove the underpads and then throw it directly to the contaminated trash can. Yung mga infectious. Tapon natin siya sa trash can. Infectious. So linen, make sure to hold it inwards. Pero may tama. Mas mabilis pa ganun. Kasi isahang tanggal na. So assess your bed, check kung merong mga nag-iwan na gamit ng client. Baka merong mga jewelry, remote. Lagay sa bulsa. Mamaya na-examine sa kaninin. Yung remote ng TV. Mamaya na-ilagay sa ilalim. Kumalis yung client, tinapon, nilagay niya sa laundry. Yung mga purse niya, yung mga personal things. Check. Check nyo kung sound pa ba yung mattress nyo, okay pa ba? Pwede pa ba siyang gamitin ulit? May punit-punit na, pwede niyang sabihin doon sa utility, kalitan na. Okay? And then you can also disinfect your mattress by providing mga disinfectant, pwede yung mga spray or alcohol, punasan directly. Again, meron tayong tinatawag na concurrent disinfection, tsaka terminal disinfection. Yung concurrent, if the client is in the admitted to hospital, nililinis ka, disinfect ka, while the client is improving. Terminal is the client is already discharged and moved to another place, vacant na, so you clean the area for making sure na malinis siya bago mag-occupy ng panibagong pasyente. Yes? Sir, kapag kunyari nasira daw ng client yung babayaran ba daw? I-check the policy ng hospital kasi iba-iba naman yan. Kung Depende. public yan, hindi naman yan babayarin. Pero titignan lang paano niya ba sinira. Kung nasira ng pusa, siyempre walang magbabayad nun. It's the wear and tear na talaga ng gamit. Pero bihirang-bihira yun. Yung mga intentional damage, yung usually yung mga nagtaan. Pero sa public kasi hindi yung direct ng bayaran mo. Meron yung process na pinagdadaanan kasi wala namang direction ng pera kung sa gamit. So usually naka-complain or what. So yun. So again, check the policy ng institution. Depende dun sa type of damage na magagawa. Okay? So, Usually, pinapasubmit lang ng explanation letter yung nurse. Kung hindi ito pabiyakan sa government. yeah, check the policy. Check the policy. May policy talaga yan. Okay? So we'll start with the bottom part.